Personal na tinutukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsira sa mahigit 9 bilyong pisong halaga ng shabu na natagpo ang palutang-lutang ng mga mangingisda sa iba't ibang coastal areas sa bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Bantay sarado ni Pangulong Bongbong Marcos ang destruction o pagsira sa mga na-recover na floating shabu. Higit 1,300 kilo ng floating shabu ang sinunog sa Capas Tarlac ngayong umaga. Aabot sa 9.4 bilyon ang halaga ng mga yan. Ito yung mga shabu na nalambat ng mga mangingisda sa bahagi ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Dahil kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa na maibenta pa, na makuha, ibang i-report. Alam naman natin kung ano yung mga ibang pangyayari na nakikita natin. Unang sinaksihan ng Pangulo ang pagpasok ng mga ilegal na droga sa incinerator at pagsiselyo nito. Sa sandaling masecure yan, itataas sa 700 ang temperatura ng incinerator, sapat para masira ang mga droga. The chamber's temperature will be raised to 700 degrees Celsius, which is hot enough to destroy all of the active elements within the drug. So after nainit ng 700 degrees Celsius, it will not be shabu anymore, it will not be marijuana anymore, it will not be any drug anymore. Hindi na talaga sirang-sira na ito. So that's what we are here to witness. Makalipas ang 22 hanggang 24 na oras, susuriin ng mga ito para matiyak na wala ng traces ng droga. Kung magpopositibo pa, muli raw yung isasalang sa incinerator. Kahapon, muling nagbaba ng direktiba si PBBM na palakasin ang war on drugs ng pamahalaan pero bloodless o sa mapayapang paraan. Kasunod dito, nagsalita rin ng Pangulo sa naging pulong niya kasama ang economic managers para talakayin ang epekto ng sigalot ng Iran at Israel. The meeting yesterday was to assess the effects of the then Israel-Iran conflict on, especially oil prices. And so we looked at it and we looked at it at inanalyze namin kung paano mangyayari. And nakita natin that the effect on the economy should be manageable. Pero patuloy niya ang pagbabantay nila sa presyo ng langis. Kung hindi tataas sa world market, wala raw pangangailangan sa pagbibigay ng fuel subsidy. Ang sinasabi namin at hindi ayuda subsidy, pag tumaas ang presyo. Kung di tumaas ang presyo ng langis, then there's no need for that. We can do business as usual. The price of oil has not gone up. So we do not need to talk about the subsidy. Una nang sinabi ng palasyo na mamamahagi sila ng ayuda, oras na sumampa sa $80 per barrel ang world oil prices. Pero kahapon, kasunod ng anunsyo ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran, bumaba sa $69 per barrel ang presyuhan. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.